Mini number cake ulit tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Habang pinapanood ninyo ako mag-decorate ng mga mini number cakes natin, meron akong ikukwento sa inyo na ikina-GG ko ng bunggam-bungga. Merong customer na nag-i-inquire sa akin about sa bento cake. Siguro mga 1 week ahead of time to before nung event niya. Hanggang sa humaba ng humaba, madalas matagal siya mag-reply. Tapos hanggang sa umabot sa 1 day na lang before nung event. Hindi ko na sana tatanggapin dahil super duper rush na. Gabi na kasi yon and nag-uumpisa na kaming mag-bake para doon sa mga orders para sa kinabukasan. Pero nakiusap kasi siya, sabi niya hindi kasi siya talaga taga dito sa Angeles, bale para nag-Airbnb lang yata sila to celebrate. So pinabigyan na natin. 5 PM ang booking niya, yun yung pinaka last hour ng pagre-release natin ng cake kasi syempre 'di ba pamilyado tayo, may mga ginagawa din tayo sa buhay. Kaya hanggang alas 5 lang tayo nagre-release ng cakes. Not unless meron talagang pa-event talaga para sa mga large cakes na panggabi. Ayun, tinatanggap natin yun basta hindi rush. Anyway, edi ayun na nga, ginawa ko yung cake niya. Actually, siningid ko yung cake niya at inuna ko since bento lang naman yon. So, bale, umaga pa lang, siguro mga 10 AM, tapos na yung cake niya. And sinend natin sa kanya yung picture ng cake, which is standard process natin para kung sakali may ipapapalit or para ma-confirm na okay na sa kanila yung nagawa natin. And nag-reply naman siya, okay naman. And nag-usap na nga kami na alas 5, siya pa ngayon nag-remind sa akin na dapat alas 5 is ma-deliver na yung cake. Edi okay. Tapos 4 PM pa lang, nagchat-chat na ako kasi again, standard process natin na dapat meron tayong delivery confirmation na available na si customer sa mga time na yon bago tayo mag-deliver ng cake. Dahil ayoko yung nandun ako sa lugar, tapos dun pa lang ako tumatawag, tapos mag-aantay ako ng syam-syam sa mga customer. Tapos sabi ni customer, medyo malilate daw sila ng dating dahil wala pa sila sa Angeles. Kumbaga nakabiyahe pa lang daw sila. Take note, sabi niya medyo ha. So sabi ko, sige po mag-message na lang po kayo sa akin kapag ka-available na kayo. Since 4 PM pa lang naman to, so meron pa tayong isang oras na pwede naman tayo maghintay. Tapos 4:45, nagchat-chat na ako ulit sa customer kasi nga ang usapan alas 5 dapat na dun na. So dapat 30 minutes before, actually, dapat nag-uusap na kami na okay na. Pero hindi nagre-reply si customer. Sawa-sawa ako sa kanya, nag-chat, nagmi-miss call na rin ako, nag-text na rin ako, pero hindi siya nagre-reply sa akin. At dumating na nga ang 6 PM, doon pala siya nag-reply sa akin at sabi niya na malayo pa daw sila. Tapos may pahuhu pa siya, kaya medyo na-imbierna na ako sa kanya. Sinabi ko naman sa kanya at nag-set na ako ng expectation na dapat on time tayo at dahil merong handling fee kapag ka lumagpas dun sa oras na napag-usapan. Tapos sinabi ko sa asawa ko na wala na to, hindi na niya kukunin yung cake panigurado kasi after nun hindi na siya nag-reply sa akin, nag-seen na lang siya. Tapos mga 10:30 to 11 PM, nag-chat na sa akin si customer at sabi niya na papunta na daw sila sa San Fernando, which is medyo malayo pa yun dito sa Angeles City. Kung taga Pampanga ka, alam mo kung gaano kalayo San Fernando sa Angeles City. So sinabi ko kay customer, ma'am, hindi ko na po marirelease yung cake ng ganito ka-oras, lalo na sa San Fernando pa lang kayo, sabi ko sa kanya. And may handling charge na nga ito. At bukas na lang nila pwedeng kunin ng cake at binigyan ko sila ng deadline hanggang alas 12 ng tanghali or else i-dispose or ibibigay ko sa iba ang cake order nila. Hindi na naman siya nag-reply sa akin, wala man lang panghingi ng pasensya or sorry, pero hinayaan ko na lang kasi nakaka-stress na lang din and dagdag na lang din sa init ng ulo ko kung ididibdibin ko pa itong scenario na ito. Kaya sabi ko, bahala na kung hindi nila kunin, okay lang naman. Total, nag-down payment naman na sila ng kalahati. Tapos, kinabukasan mga alas 7 ng umaga, sobrang aga pa, nagpapadeliver na siya sa akin. Sabi niya, pwede na daw ba ipa-deliver, ganyan. Technically, sarado pa ang tindahan ng ganong oras, so hindi ako nag-reply. Nag-reply ako ng alas 9 ng umaga, which is yung store hours ko or business hours ko. And ayun na nga, nakuha nila yung cake ng alas 10 ng umaga nang hindi man lang humihingi ng pasensya sa akin. Sa totoo lang, wala namang problema sa akin kung merong delay na mangyayari or hindi agad mapipick up ang mga cake orders kasi nangyayari din naman niya, may mga buhay din naman yung mga customer. Ang kinaiinis ko lang naman kasi is bakit hindi kasi magsabi ng totoo kung paalis pa lang talaga and kung gagabihin talaga or kung kinabukasan pa lang makukuha ang cake. At sana kapag ka nagkakamali tayo or nakakapaabala tayo ng tao is marunong tayong humingi ng pasensya, diba? Kasi tao lang din naman po kami, hindi porket nagbayad kayo ng 250 pesos is hawak nyo na ang buong oras namin.
Pero kapag binaligtad natin ang sitwasyon, kapag kaming mga sellers or mga bakers ang nalilate, kahit na isang segundo lang kaming late, galit na kayo, GG na kayo, at panigurado hindi na kayo uulit dahil tatandaan ninyo na late kami sa appointment. Ang punto lang naman dito, sana kung gusto ninyong respetuhin namin ang oras ninyo, sana matuto rin tayong respetuhin ang oras ng iba. Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!